Kinabukasan maagang nag-abang ang mga manunood sa huli at ikatlong araw ng Inter-High. Sa pagdating ng Hakonei Academy ay agad ang mga iyong sinalubong ng mga taga-media para interviewin. Doon sinabi ni Izumaida na hindi na makikipagkompetensya ang team nila para sa karera ng sprint at sa kabundukan, dahil mas magfo-focus umano sila sa huling finish line at sa yellow number tag. Pagkatapos iyong sabihin ni Izumaida ay naglakad na ang mga ito at doon palang napansin ni Ashikiba na late na naman si Manami. Dahil sa pagtakas nito kagabi ay hindi na nito namalaya na tinanghali na pala siya ng gising. Samantala, ng mga oras na iyon ay kinakausap naman ni Teshima ang buong team para sabihin sa mga yun na ang araw na ito ang huli nilang pagkakataon para ipakita ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Dagdag pa nito na manalig lang umano sila at maniwala sa himala dahil iyon ang magdadala sa kanila patungo sa finish line. Nagkaisa ang anim sa iisa nilang hangarin habang ibinigay naman ng manager na si Miki ang suporta niya sa mga ito sa pamamagitan ng pakikipag-apir habang isa-isang lumalampas ang mga yun sa harap niya. Nahuhuli sa anim si Aoyagi kaya nagkaroon ng pagkakataon si Miki na kumustahin ang hita nito. Nagtaka si Aoyagi kung paano nalaman ni Miki ang tungkol doon gayong tanging siya at si Danchico lang naman ang nakakaalam, kaya sinabi ni Miki ang tungkol sa mga nawalang painkiller na nakalagay sa kahon. Gayunpaman tiniyak ni Aoyagi na walang dapat ipag-alala si Miki dahil makakarating umano siya sa huling yugto ng Inter-High suot ang jersey na inaasam niya sa loob ng 3 taon. Maya-maya pa ay nagtungo na ang mga ito sa tapat ng starting line at doon ay naririnig nila ang iba't ibang pangalan ng team na isinisigaw ng mga manunood bilang pagsuporta. Ngunit nagulat si Onoda nang marinig ang pag-cheer sa kanya ng 3 dalagita na nagsabi panggalingan niya para siya ulit ang maging kampyon ngayong taon. Hindi makapaniwala si Onoda na may nag-cheer para sa kanya kaya sinabi nito na huwag ang mga iyong mag-expect ng sobra sa kanya at sa pagkataranta dahil sa hiyain at amba pa ito sa kanyang bisikleta. Kasabay niyon ay palihim na kinakabahan si Teshima dahil iniisip nito na iyon ang una at huling beses niya sa Inter-High. Matagal niyang hinangad na lumaban sa Inter-High pero ngayong 3rd year lang siya napasali matapos ang matinding pagsusumikap at pagkapit niya sa pag-asa, at ang araw na ito ang magtatakda ng kapalaran niya at ng Sohoko. Bagamat itinuturing na ordinaryo lang si Teshima ay persigido naman ito kasama ang 5 niyang mga katim, at tatalunan umano niya si Ashikiba ng Hakonei Academy. Maya-maya pa ay inianunsyo na 5 minuto na lang bago ang pagsisimula ng huling araw ng karera, bagay na nagpasabik sa mga manunood. Ngunit napansin ng isang lalaki na kulang ang naroong team dahil wala umano ang mga taga-Kyoto Fushimi na siyang nanalo kahapon, pero kasunod yun ay dumating na rin naman ang mga iyon na pare-pareho ng kalbo dahil nagbawas umano ang mga iyon ng konting pabigat ayon kay Midosuji. Pagkalipas ng 5 minuto ay tuluyan nang nagsimula ang karera kaya umarangkada na ang 3 nauna kahapon at kasunod yun ay saka palang dumating ang palaging late na si Manami. Samantala, bago tuluyang magsimula si Onoda ay sinabihan ito ni Naruko na humabol agad kay Ima Izumi sa abot ng makakaya nito, sabay fist bump bilang tanda ng pagbibigay tiwala niya kay Onoda. Hindi nagtagal ay nagsimula ng pumadyak si Onoda at habang hindi pa nakakalayo ay nakita nito sa kabilang daan ang papunta pa lang na si Manami. Sinabi niyon sa kanya na magkita ulit sila mamaya sa kurso bagay na sinang-ayunan at ikinatuwa ni Onoda. Saktong pagkadating ni Manami sa starting line ay ibinigay na rin ang hudyat ng pagsisimula nila kaya naman mapapansin ang determinasyon ng bawat isang taga Sohoko High. Samantala, habang patuloy na pumapadyak ay naririnig ni Ima Izumi kung gaano kalakas ang hiyawan ng mga manunood para kay Midosuji dahil sa pagkapanalo niyon kahapon. Gayunpaman, determinado naman si Onoda na makahabol agad kay Ima Izumi, ngunit ng mga oras na iyon ay nagulat ito nang makita na nakaabot na si Ashikiba kay Yuto. Hindi makapaniwala si Ima Izumi na mangyayari iyon kaya napatingin na lang ito sa likod habang hinihiling na sana ay makahabol na rin sa kanya si Onoda. Kasabay niyon ay natatanaw naman siya ni Onoda mula sa huli at bagaman malaki pa ang agwat nila ay umarangkada na si Onoda bagay na ikinagulat ni Ms. Ota. Habang nagaganap iyon ay naalala ni Onoda ang unang araw na nakilala niya si Ima Izumi at kung paano siya natutong magbisikleta dahil doon. Nakakilala rin siya ng maraming tao mula nang sumali siya sa Bicycle Racing Club at doon ay mas marami pa siyang natutunan mula sa bawat isa. Inalala ni Onoda kung gaano kalaki ang utang na loob niya sa team at ginamit niya ang mga iyon bilang lakas para pumadyak ng napakabilis hanggang sa maya-maya pa ay maabyutan niya na si Ima Izumi. Hindi makapaniwala si Ms. Ota na ang kaninang nasa likuran niya lang na si Onoda ay nawala na agad sa paningin niya. Agad na sinabi ni Ima Izumi kay Onoda na dumikit lang ito sa likod niya at huwag nang tumingin-tingin pa sa paligid. Kailangang gayahin umano ni Onoda kung anong gamit niya, kung paano siya mag-pedal, at kung paano niya ginagalaw ang bigat ng katawan niya dahil pwede pa umano silang makahabol sa nauunang sina Ashikiba at Yuto. Nang makarating sa pababang bahagi ng daan ay sinabi ni Ima Izumi na kailangang pumadyak si Onoda ng mas mabilis kesa sa dati. Hindi nagtagal ay pinaghanda niya na si Onoda dahil malapit na silang umarangkada hanggang 70 kilometro bawat oras, bagay na labis na ikinagulat ni Onoda sapagkat kasing bilis na umano nila ang isang sasakyan. Gayunpaman, handa naman si Onoda na gawin iyon para makahabol sila sa dalawang nauuna sa kanila, kaya naman sinimula na nilang umarangkada.
Sinunod ni Onoda ang sinabi kanina ni Ima Izumi na sumunod lang siya dito at gayahin lang niya ang mga ginagawa nito, kaya naman hindi nagtagal ay natano na nila sa kanilang unahan ang mga taga Hakone Academy. Hindi makapaniwala si Yuto na nagawang makahabol ng dalawa gayong binilisan niya na ang takbo nila sa 80 kilometro bawat oras. Dahil doon ay sinabi nito kay Ashikiba na bilisan pa nila para mapag-iwanan ulit nila ang mga iyon, ngunit hindi sumang-ayon si Ashikiba at sinabing dalawa laban sa dalawa na lang naman sila ngayon kaya kung magpapaunahan pa sila ay mapapagod lang sila. Mas mabuti umano na mag-relax muna sila sandali at hintayin ang natitirang miyembro ng kanilang team. Samantala, natuwa naman ang Team Sohoko nang makita sa talaan na may 4 na siklistang nangunguna at ang dalawa doon ay numero nina Ima Izumi at Onoda. Ipinagyabang ni Kaburagi sa mga taga-Hakone kung gaano umano kagaling ang team nila pero nang mapalingon ito sa likod ay nagtaka ito kung bakit nakikipag-usap si Aoyagi kay Kuroda. Maya-maya pa ay sinabi ni Aoyagi na nagkasundo na sila kaya naman nagsimula ng pamwesto sina Daobashi sa hanay ng Sohoko. Dahil first year pa lang ay hindi naiintindihan ni Kaburagi ang nangyayari kaya ipinaliwanag dito ni Teshima ang tungkol sa pakikipagtulungan nila sa Hakone Academy nang sa gayon ay mas mapabilis ang takbo nila. Nang maliwanagan si Kaburagi sa nangyayari ay naging palakaibigan na ito sa nasa likod nito na si Manami. Nakaramdam din ito ng pagkasabik dahil para umano itong nananaginip sapagkat pumapadyak sila kasama ang mga katunggali nila. Napasabi na lang si Kaburagi na astig talaga ang bisikleta at ang saya pa habang siya ang nagdadraft para sa kanilang lahat. Samantala, nagtaka naman ang ilang manunood nang makita na hindi nakikipagtulungan ang Kyoto Fushimi sa dalawa pang nangungunang team ng Hakone Academy at ng Sohoko High kaya napag-iwanan na ang mga iyon. Nang mga oras na iyon ay inis na si Fanatsu sapagkat napag-iiwanan na sila at hindi pa rin kumikilos sina Yamaguchi at Kamari, ngunit sinabi ni Yamaguchi na manahimik na lang si Fanatsu at panatilihin nila ang ganong bilis bagay na ipinagtaka nito. Dagdag pa ni Yamaguchi na umpisa na umano ng panibagong yugto sabay sabi sa sarili na ipinapangako niya na tatapusin niya ang yugtong iyon gaya ng gustong mangyari ni Midosuji. Bago magsimula ang ikatlong araw ng Inter-High ay kinausap kanina ni Ice si Midosuji at kasama niyon si Yamaguchi. Naalala ni Midosuji na ang team ni Ice ang nakahabol sa pagitan nila kahapon ng Hakone Academy, kaya nabanggit nito na nagkawatak-watek umano ang Kumamoto Daiichi dahil kay Midosuji. Iniisip ni Midosuji na kaya nakipagkita sa kanya si Ice ay para sisihin siya sa nangyari sa team nito pero ang totoo ay sarili ni Ice ang sinisisi nito kaya hindi na umano nito hahayaan na mangyari pa uli iyon. Doon na nagsimulang makiusap si Ice sa madiskarteng si Midosuji para makipagtulungan. Pumayag naman ito pero nagbigay ito ng isang kondisyon. Sa kasalukuyan kasi simula pa lang sa pagbibigay ng hudyat ng pagsisimula ng pinakahuling pangkat at kasama na doon ang Kumamoto Daiichi. Para sa mga staff ay imposible na umano na makahabol pa sa mga nangunguna ang pinakahuling pangkat dahil sobrang layo na umano ng agwat ng mga iyon. Ngunit ang hindi alam ng mga iyon ay may pinaplano si Ice at agad yung sinimulang sabihin nito sa lahat. Sinabi ni Ice na siya ang manggenguna sa pangkat at magtutulong-tulong sila para makahabol sa mga nasa unahan bagay na ipinagtaka ng mga iyon. Iniisa-isa nitong banggitin ang pangalan ng mga naroong team at sinabing siguro naman ay wala sa kanila ang gustong matapos ang huling araw ng Inter-High ng ganoon na lang. Naisip ng iba na tama nga si Ice kaya maya-maya pa ay sinabi na nito na bilasen na nila. Samantala, ng mga oras na iyon ay saktong napatanong si Izumaida kay Kuroda kung sa tingin nito ay magtutulungan ang pinakahuling pangkat para sa huling araw na iyon upang makahabol sa kanila. Ngunit hindi inintindi ni Kuroda ang tanong na iyon ni Izumaida bagkus sinabi pa na masyado umano itong nag-aalala. Ang tatlong miyembro naman ng Team Yamagata Megumi na nasa pang-4 na pwesto ay nagkasundo na ipakita ang kanilang lakas sa huling araw ng Inter-High, ngunit bigla namang lumitaw sa likod nila ang malaking pangkat na binuo ni Ice. Iyon kasi ang kondisyon ni Midosuji, ang mag-alapira na ang mga ito na siyang lalaamon sa iba pang team, at hindi nagtagal ay tuluyan na nilang naulumon ang tatlo kaya nadagdagan pa sila. Ipinag-utos ni Ice sa lahat na mas bilasan pa nila, at ang pangyayaring iyon ay pinapanood nina ni Wazuma at Orakubo na parehong disqualified na matapos sumemplang kahapon, gayong balak pa naman sana ng mga ito na pabagsakin sina Aoyagi at Teshima. Nang mga oras na iyon ay mayat-mayang napapalingon sa likod si Aoyagi kaya inisip ni Kaburagi na baka inaalala nito ang pangkat sa likuran, sabay sabi na wala itong dapat ikabahala dahil 10 minuto naman silang nauuna sa mga iyon. Ngunit kasunod yun ay napansin ni Manami na nagbago bigla ang ihip ng hangin. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin ni Kaburagi ang pagsasabi na mabilis sila kaya hindi na umano makakahabol ang pangkat, hanggang sasabihin nito na tanaw na nga nila ang dalawa sa mga nangungunang team kanina. Nang mapantayan nila ang dalawa ay sabay na nagtaka sina Kuroda at Izumaida kung bakit napag-iwanan na ang team na siyang nanalo kahapon. Dala naman ng pagkalito sa totoong dahilan ay nagpahuli si Naruko sa tapat ni Midosuji para tanungin kung parte ba ng stratehiya nito ang magpaiwan sa 4 na nangunguna, o kung talaga lang bang pagod na ang mga binti nito kaya hindi na magawang makahabol. Hindi makapaniwala si Naruko na ang taong tumalo sa kanya noon na siyang naging dahilan pa ng pag-ayaw niya bilang sprinter ay magtatapos lang sa ganoon ngayong huling araw ng Inter-High. Pilit na inalam ni Naruko ang kasagutan pero tinawag na ito ni Teshima dahil kailangan na umano nilang kumilos.
Habang papalayo na ang dalawang nagtutulungang team ay sinasabi naman ni Midosuji sa kanyang sarili na totoong mahuhuli siya doon pero wala umanong dapat na ipag-alala si Naruko dahil babawi rin siya bago pa nito mapansin. Gabi bago ang huling araw ng Inter-High, nagtipon ng 6 na taga-Kyoto Fushimi para magdiwang sa kanilang pagkapanalo. Doon sinabi ni Midosuji ang tungkol sa pagpapakalbo nilang lahat bilang tanda umano na handa na ang mga ito para sa laban kinabukasan. Bagamat labag sa kalooban ay pumayag na rin lang ang 5. Dismayado si Yamaguchi at sinabi sa kanyang sarili na nabigo siyang maging tinig ng konsensya ni Midosuji gaya ng sinabi noon ni Ishigaki. Pagkatapos magupitan ay naglakad na si Yamaguchi papuntang paliguan nang bigla itong sundan ni Midosuji para kausapin tungkol sa ipagagawa umano nitong espesyal na trabaho, ang pang-79 na bahagi. Sa kasalukuyan, sinabi ni Yamaguchi kina Kamari at Fanatsu na oras na para sa pang-79 na bahagi. Hiniling niya na ipagkatiwala ng dalawa ang kapalaran ng mga ito sa kanya, at sinabing magpapatuloy lang sa pag-uusad ang natitirang miyembro ng Kyoto Fushimi. Hindi nagtagal ay tuluyan na silang nilamon ng pangkat na nasa likod nila bagay na ikinainis ni Fanatsu. Maya-maya pa ay kinausap na ni Yamaguchi si Ice bagay na ipinagtaka ng iba, sabay sigaw ni Yamaguchi at sinabing mula ngayon ay siya na ang mamumuno sa pangkat na iyon. Sinimulan yun ni Yamaguchi sa pamamagitan ng pag-utos kina Ohori at Yagoromaru na mag-draft sa loob ng 2 minuto. Nung una ay ayaw sumunod ng dalawa pero nang sabihin ni Yamaguchi na siya naman ang susunod pagkatapos ng mga ito ay kumilos na rin ang dalawa. Patid ng iba na hindi naman si Yamaguchi ang totoong may utos yun kundi si Midosuji. Narinig yun ni Fujiwara kaya tinanong nito si Ice kung totoo ba iyon. Kinumpirma yun ni Ice at ipinaliwanag kung bakit nila yun ginagawa at iyon ay para mabilis umano silang makarating kay Midosuji. Pagkatapos ay tinanong naman ni Fujiwara kung ano ang susunod na mangyayari kapag nakahabol na sila kay Midosuji. Sinabi nito na malamang ay hahabulin nila ang nangungunang grupo. Dahil doon ay mas ginanahan ang iba na sumunod sa utos ni Yamaguchi, ngunit napapansin ni Fanatsu na parang kakaiba si Yamaguchi. Ang hindi nito alam ay sinusunod lang yon ang ipinag-uutos ni Midosuji na tanging ang dalawa lang ang nakakaalam. Hindi nagtagal ay naramdaman na ni Midosuji ang pagdating ng grupo bagay na ikinatuwa nito, habang si Miss Ota naman ay nagtataka kung bakit pinamumunuan ni Yamaguchi ang pangkat. Habang naguguluhan si Miss Ota sa nangyayari ay sinabi rito ni Midosuji na bilasen na nila ang kanilang takbo, hanggang sa maya-maya pa ay makahabol na sa kanila si Yamaguchi.